Itong recipe na to ay gustong gusto ng mga amo ko. Yung spare ribs at saka potato, tsaka bell pepper. Ganito yung pagluluto ko nito ay parang sweet and sour, pero hindi sweet and sour yung ano niya, pero yung lasa niya ay parang sweet and sour. Gustong gusto talaga ng mga amo ko ito. Kaya depende rin mga guys kung paano nyo i-cut siya. Sa akin kasi kahit anong cut, hindi sila maselan sa mga cut. Kahit ano lang ang ginagawa ko, okay lang sa kanila. Simple lang, 'di ba? Tapos yung spare ribs lang at saka bell pepper. Ganito lang ako maghiwa, guys. Kaya gawin nyo na, guys. Gayahin nyo na ito. Simple lang. Tapos masarap pa. Lalo na pagka nagbabudget lang kayo ng maibinibigay ng mga amo na pamalengke. Ibabudget mo ng ganito. Ay, swak, ang sarap. Gustong gusto ng mga inchik ang ganitong style ng luto. Sa kanila ko rin natutunan yung paglulutong ganito. Kaya ito na. Punasan ko muna yung kawali dahil ayoko na yung mabasa ba para agad mo nang ilalagay yung mantika. Lagyan ko lang siya ng mantika, tapos igisa ko siya, tapos punahin ko yung pagka uminit na, nilagay ko na muna yung luya. Yung mga bawang niya ay saka ko na ilalagay pagka natapos ko na ilagay yung spare ribs. Kasi ang garlic namin is garlic powder ang ilalagay ko dito. Hindi yung kasi mas gusto nila. Itong spare ribs ko kahapon, tira ko lang kahapon. Tapos pinakuluan ko na kahapon yan. Dahil sa masyadong marami kahapon, kaya binawasan ko. Naisipan kong ganito ko na lang gawin din ngayon. Kasi darating yung anak niya, siya lang naman ang kakain. At saka ako kung may matira, kakainin ko na din. Pagkatapos na mag-brown ng konti, saka ko na ilalagay yung mga ibang sangkap. Pagkatapos na ilagay ko na yung potato. Pagkatapos ng potato, lagyan ko na siya ng tubig ng isang bowl, isang tasa. Pagkatapos ng isang tasa, ilalagay ko na yung garlic powder, tapos yung magic sarap, at saka 5 scoop na teaspoon, kumbaga 5 teaspoon na sugar. Kahit anong sugar ang ilalagay nyo, basta sa akin nga nilalagay ko dun sa isang kabilang amo ko dati yung rock sugar ang nilalagay ko, pero pagka yung rock sugar ang ilalagay mo, mas maganda dahil madali siyang lumambot. Pinalalambot ng rock sugar itong karne niya. Kung mawala kaming rock sugar, hindi rin naman sila gumagamit dito, kaya yung sugar na lang na ordinary ang nilalagay ko. Tapos nilagyan mo ng soy sauce. Black vinegar sana ang ilalagay ko. Wala kaming black vinegar, kaya white vinegar na lang din ang inilagay ko dito. Mas masarap sana kung black vinegar ang ilalagay dahil ang lasa niya talaga parang sweet and sour kung yung ilalagay ay yung black vinegar. Dahil wala nga kaming black vinegar dito, kaya yung white vinegar na lang ay nilagay ko. Parehas lang din, pero swak ang sarap niya, guys. Tapos lagyan ko na lang siya ng tubig, yung ka-level nitong spare ribs. Tapos hintayin nyo na lang ng kumulo. Pagkatapos ma-deserve yung tubig niya ay luto na. I-cover na rin din natin. Tapos iluluto natin ng hanggang
35 minutes. Nilagyan ko na lang din ng paminta. Ganito rin ang soup namin. Nagluto ako ng short soup lang. Kalabasa, tsaka nilagyan ko siya ng carrots. Pang mabilisan. Kahit ano lang din naman, basta depende kasi iba-ibang mga incheck din. Iba-iba din yung gusto. Itong matanda kasi, mas gusto niya yung mga ganitong soup ba. Ayaw niya yung mga long soup. Dahil masama sa kanya, ayaw niya. Kaya ganyan lang ang kasimple yung mga niluluto ko. Ito na nga, deserve yung sabaw nung niluto ko. Kaya ganito na siya. Luto na siya. Masarap siya, guys. Tsaka ko na ilalagay yung red pepper. Bell pepper. Hindi ko na tatagalin iluluto yung red pepper dahil mas gusto nila yung hindi overcook ba. Mas masarap kasi yung ilagay mo lang siya dahil kung matatakpan mo din habang matagal yung init, naluluto nung init yung red pepper, yung bell pepper. Kaya ganyan siya. Yan, ilalagay ko na. Tapos agad ko na lang siyang hanguin. Hindi ko na siya patatagalin na iluluto. Tsaka mabango pagka hindi ganyan lang. O ganyan kasimple, guys, diba? Tapos simot na yan mamaya.
Sa gabi pagka nakatanaw ako dito, nakaka-homesick talaga. Na-homesick ako pagka nakikita ko yung ganito. Lalo na yung tulay doon sa kabila. Papunta ng airport yan. Eh talaga naman, para bang gustong-gusto mo nang umuwi pagka ganito ang nakikita ko dito. Kaya minsan, iniiwasan kong tumanaw dito kasi nasa 28th floor ako, kaya kitang-kita ko hanggang doon sa may central. Matatanaw ko na lahat, kaya nakaka-homesick. Lalo na pagka sa gabi pa, kitang-kita pa din sa kabila yung eroplanong pauwi dun sa Pilipinas yata. So, hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming salamat sa inyong panonood.